So, meron naman po tayong bagong i-review. Ito isang energy saver daw. So, check natin to. Product name niya pala ay itong economizer. Yung load capacity niya is up to 10,000 watts. So, 90 to 240 volts yung kanyang input voltage. So, plug-in lang siya. Sabi dito, instruction, plug in power supply and press switch button. So, try natin mamaya. Tapos, dito meron siya mga warning. So, keep hands dry when plugging. Do not touch liquid or water. Do not dismantle the machine. Keep out of reach of children. Yan. Tapos may nakalagay din dito. When the product works, the blue light is always on and red light flashes. So, ito ay intelligent power saving device. So, try natin kung gagana siya. Nakalagay dito, just for better space. So, tingnan natin yung loob nito. Sa online lang natin to binili kasi marami ding nagre-request. Marami silang nakikita na mga ibang reviewer. So, yung mga followers at mga subscribers natin ay check din natin sa side natin kung talagang legit ang isang to. And meron siyang manual dito at ito yung pinaka device niya. Meron siyang isang buttons. So, ganun din naman yung nakalagay dito. Tsaka doon sa kanyang, dyan sa labas sa kanyang box. So, dito may naka-emboss pala na print dito. So, rated power niya 90 to 240 volts. Saka meron siyang rated power. So, ibig sabihin, kumukonsumo din pala ng voltahe yung device lang ito mismo. Nakalagay dito is, yan, hindi lang masyadong klaro. Ito ay 1 watt. So, yan. Habang pinaplug natin to is nagkukonsumo siya ng 1 watt. So, yan, bago natin simulan, nagkabit tayo dito ng watt meter. Meron din itong frequency, which is yung hertz. Tapos meron siyang, yan, maka-indicator dito ng kanyang power rating, which is watts. So, na-review na rin natin tong energy meter na to dati. Paki-check nyo lang sa ating channel playlist. Baka magtataka kayo. Meron kasi itong default na negative 22 watts. Yan. So, hindi ako ganun ka-convinced dito. At saka ito, meron siyang default na 0.16 amperes. Kaya meron tayong backup dito, which is itong ating multimeter na ammeter. So, ito ay calibrated naman to. Kaya, at least meron tayong dalawang reference. Kaya, verify lang natin. Yung reading ng voltahe dito is 233 volts. Sa ating energy meter. Tapos check natin dito actual. Ito naman yung kuha sa ating calibrated na multimeter, 229 volts. So hindi naman masyadong nagkakalayo. So yan, check natin. So since power yung pinaka natin dito sa ating testing, lalagay na rin natin tong ating clam meter. Set lang natin dito sa pinakamababa itong 2 to 20 amps reading kasi maliit lang yung ating load ngayon. So magte-testing lang tayo ng electric iron at saka itong ating cooler fan dito sa gilid. Yan. Meron tayong cooler dito. Yan. Test natin yan mamaya. At least meron tayong dalawang reference kung meron siyang pagbabago. So, ito po, compare lang natin yung ating electric iron. So, unahin natin kung wala pa siyang energy saver. Yung kanyang power in watts, yung kanyang amperahe, tsaka yung reading niya sa hertz. O yung frequency. Tapos, pagkatapos lalagay na natin yung ating energy saver. So, check muna natin. So, plug muna natin to. Tapos, on lang natin tong ating iron. Yan, nag-ilaw na siya. So, meron tayo dito 6.30, 1.39 watts, 59.9 yung kanyang frequency. Yan, sulat lang natin. So, ito po yung ating nakuha na reading. So, yung sinulat na natin dito is yung ating reading na ating power meter. Although, hindi naman sila nagkakalayo. At least meron lang tayong additional na
reference ito sa ating clamp meter. So ngayon is 1.39 kilowatts. So kakonvert natin yun sa watts, which is 1,390 watts. Tapos yung amperahe reading niya is 6.18. Tapos yung frequency niya is 59.9. Ngayon try natin kung meron siyang pagbabago kapag nilagay natin yung ating energy saving device. Yan, lagay na natin. O sabi dito, i-press lang daw tong button para mag-turn on. Yan, nagpa-flash yung red. Tapos ito na siya, yung color blue na yung kanyang nagpa-flash, meaning gumagana na po yung ating energy saving device. So yan, meron tayong pagbabago sa ating reading dito. So try natin off muna. So yan, parang tumaas to. Try natin i-unplug ulit. So yan, dito pa lang meron na siyang pagbabago sa ating itong default reading current ng ating clamp meter. So dito wala pa rin naman, 0.16 pa rin. So once na pinlog natin to pala, meron na siyang pagbabago kahit hindi pa natin siya na turn on. So ito 0.004. Tapos dito 0.16, negative 22 or 23 watts pa rin naka-default. So try natin i-plug. So yan, nung naka-plug na siya, naging 0.075 na. So tumaas siya ng bahagya ito sa ating clamp meter. Tapos dito naman sa ating energy meter is ganun pa rin. Ayan, bumaba siya ng konti yung ating wattage consumption from negative 22 naging negative 21. Yan. So pero dito, yan, ito wala, bagsak siya dito. So try natin i-turn on. Yan, tumaas pa siya lalo, naging 0.164 yung kanang reading. Tapos dito sa ating energy meter, yung kanyang frequency pala, try natin. Yung naka-on na to siya is ano na siya, 60.2, 60.1 pag naka-off. So yan, try natin, tingnan ulit. So wala namang pinagbago sa frequency, dito lang talaga. Pero try pa rin natin. So activated na yung ating energy meter at i-on na natin yung ating electric iron. Ayan, naka-on na siya. Papansin nyo yung kanyang reading. Yan, 6.46 dito. Dito ay tumaas pa yung wattage niya. Ganun pa rin yung frequency. 6.27 amperes. Nako, tumaas pa lalo. So yan, ito yung pinaka-reading natin kanina. So sinulat ko na rin dito para madalawa yung reference natin. Yung ating reading sa ating wala pa tayong sinaksak na energy saver sa ating plancha, 1.39 kilowatts, pero pang nilagyan na natin ng energy saver, naging 1.44 kilowatts. So tumaas siya. Yung amperahe naman, yung reading ng ating energy meter, yung wala pa siyang energy saver, 6.18. Tapos yung nalagyan natin ng energy saver, 6.28. Tapos yung sa ating clamp naman, ito, which is calibrated tong ating clamp, 6.13 yung wala pang energy saver. Tapos yung meron siyang energy saver, naging 6.46. So yan, so kayo na po yung humusga. So para sa akin, hindi siya accurate or hindi siya nagsisave talaga ng kuryente. At least dito sa ating mga heating equipment. Kaya meron tayong isa pa dito, which is ating induction load, which is itong ating fan or cooling fan. So try natin to kasi mas effective daw yung mga energy saver sa mga inductive load gaya ng mga motors or compressors. So ngayon po titest na natin itong ating cooler fan. So yan siya. So nilipat pala natin yung ating clamp dito. Yan, so ito na yung reading niya kasi kanina meron siyang 0.004. So
palagay ko ito yon yung nababasa niya kasi dito natin nilagay itong konsumo ng ating energy meter. So yun yung nababasa niya kanina at na-add sa ating total consumption, which is okay lang din kasi given naman na din siya. So i-add mo lang din yon. So yan siya, yan. Pag dito natin nilagay, at least yung load lang nito yung pinaka nababasa niya. Yan, para mas accurate tayo. Then ito yung kanyang reading. Yan, 0 talaga siya. Yan, naglalaro lang 0.000 or 0.001, which is good. Tapos ito, try natin to. Saksak lang natin tong ating cooler. So, yan, tanggalin natin tong camera natin. Yung cooler natin, yan, naka-off pa yan. Dito since meron tong electronic sa loob yung ating cooler, so meron na siyang reading dito na 0.73 kahit na nakasaksak pa natin yan at hindi pa natin turn on. So yan yung mga iniiwasan natin na nakakadagdag din sa ating mga konsumo, especially yung mga electronic na mga appliances o kahit mga charger pa yan dyan na nakasaksak, meron niyang kinukonsumo. Yan, gaya na lamang nito, kahit na naka-off pa yan, meron siyang 0.73. Yung unplug natin yan, walang reading yan. Tapos kapag na-plug na natin, yan, meron siyang reading na 0.07273. Yan, tapos try nating i-on. So yan, nag-automatic yan muna siya sa number 3 tapos babalik siya sa number 1. Tapos yung reading na niya is naglalaro siya sa 28 watts, 0.18 amperes. Dito naman is 0.44 amperes. Yan, so kukumpara natin yan kapag nilagyan na natin ng energy meter. So rekta na natin to para tuloy-tuloy yung ating video. Yan, take note nyo na lang po. Tapos dito yan, yung hertz nya 59.8. So try natin ilagay to kung meron siyang pagbabago. So yan, ito na yung reading nya. Nilagay natin to. Tapos yung on na natin. So yan po. So tumaas pa po siya lalo. Yan. Yan, naka-on na po yung ating energy saver. Saka yung ating cooler fan. So yan po, at nako, hindi po natin masasabi na gumagana talaga yung ating energy saver at meron siyang gamit, kasi sa mismong device pa lang po is kumukonsumo na siya, at lalo na kapag tinurn on natin, so mas maraming components na gumagana sa kanya sa loob at lalong tumaas yung ating reading. So yan, kayo na po yung humusga kung balak nyong gusto nyong bumili. Hindi ko po kayo binagbawalan. At least ito lang po ay testing. Base po sa aking opinion, sa personal experience, at saka yung actual testing natin. At ito nga pala yung ating pinaka-summary gamit yung ating cooling fan. So kung wala pang energy saver, so meron tayong power consumption na is 28 watts. Tapos kung meron ng energy saver, gumagana, naging 29 watts. Tapos yung amperahe naman natin, walang energy saver sa ating energy meter, ay 0.18 amperes. Sa ating namang clamp meter, 0.244 amperes. At ngayong nilagyan na natin ng energy saver, yung sa energy meter natin is naging 0.32 amperes. So tumaas siya. Pati na rin sa ating clamp meter, naging 0.369
Yung hertz naman natin is ganun lang din siya, pabago-bago yan ng konti. So dito pa lang sa amperahe at sa power niya ay talagang mataas po yung diferensya. So wala pong significant changes o wala pong nagiging savings na nangyayari habang ginagamit natin yung ating device. So yan, ito yung pong masasabi ko dito. Nasa sa inyo na po kung balak nyong i-test. Basta ito yung ating reading dito sa actual testing. So muli, maraming salamat po sa panonood at comment lang po kayo kung meron po kayong mga katanungan at clarifications. Maraming salamat po sa panonood.